Good day guys. Today is September 28, 2025. So, patapos na yung third quarter. So, ano na guys, papasok na yung fourth quarter. And, analyze muna natin itong Bitcoin chart. So, based in history guys, yung fourth quarter is uptrend or bullish para sa crypto. Pero, fourth quarter din is nagtatapish na siya. Kumbaga, na-hit niya na yung peak niya. Kasi kung titingnan nyo guys, yung 2017, ito yung ano niya, pinaka peak niya is nangyari noong December 11, 2017. Ang 2021 peak naman is nangyari siya noong November 8, 2021. So, tingnan natin yan guys, yung chart na yan. Ito yung peak niya nung 2021. Dito siya guys nangyari November 8, 2021. Yan yung pinaka-peak niya nung 2021. Diyan siya nangyari. Tapos downtrend na, bearish na yung Bitcoin. Nung 2017 naman is ito yung pinaka-peak niya nangyari nung December 11, 2017. Yun yung peak niya, tapos downtrend na. So, nangyayari yung peak ng Bitcoin is December. Dito November. So, fourth quarter siya guys nangyayari. Pwedeng November or December. Kung gagawin niya pa rin ngayon, di in-expect natin na syempre November or December baka peak na yung Bitcoin. Pero sa ngayon is ayan, nag-pullback yung Bitcoin. Weekly chart nga pala to guys, medyo malaking time frame. Ito yung kasalukuyan niya. Sa weekly is uptrend pa naman siya kasi okay yung niya, yung trend line niya. Pataas naman yung trajectory niya. Pero kasalukuyan is pullback siya. Hindi pa naman siya downtrend talaga, pullback lang. Medyo malalim. Pero ginagawa niya naman yan Dito is nag-pullback rin siya. Dito ganun din ginawa niya rin. Ayan, tingnan natin sa daily guys kung ano yung itsura niya sa daily. So, sa daily is pababa siya. Nagre-retest ng mga support. Ito yung next support na matibay-tibay. 107. Tapos ito yung next na medyo makunat-kunat na to. 99. Ayan, 99 or 100 yan siguro. Yan yung level na yan. So, sa daily, ang trend line lang na may guguhit natin dyan is ito pa lang. Yan yung trend line niya sa daily. Kung magbubutas ba siya dyan. Kung maghitas dito tapos gaganyan siya. So, yan yung bullish scenario. Pero yung kung dito naman siya magbubutas tapos isasawsaw niya dito. So, yun yung medyo bearish scenario. Pero kahit alin man dyan is pwede pa rin siya mag-bounce pataas kasi hindi pa naman tapos yung fourth quarter. So, baka may ibubuga pa. Yan yung tinitingnan ko sa Bitcoin. Pero, tingnan natin ng mas mababang time frame. Tingnan natin sa 4 hours. Sa 4 hours naman, is ito yung tinitingnan ko kung magbe-break niya to sa 4 hours. Itong trend line na yan. Ayan guys, kung magbe-break niya yan, tapos yung RSI 50 niya is susunod, maka-recover dito. Yung RSI niya is mag-break ng RSI 50 tapos mag-stay siya dyan. So,
pwedeng senaryo rin yan na ganyan, mag-uptrend siya, tapos butas dito, tapos yun, recover, pataas. Pwedeng mangyari pa yon. Kasi nga, hindi pa naman totally talaga nagpipik yung Bitcoin. Yan pa yung mga senaryo na pwede niyang gawin. Kasi, sa 4 hours kasi guys, tingnan nyo to. Ito, nag-pullback rin to, diba? Kita nyo naman, nag-pullback yan sa 4 hours. Yan. Nung nagbasag siya ng trend line, kita niya yung RSI 50 niya, ay yung RSI niya is bumibabaw sa 50. Tapos, nag-stay siya dyan. Nagbumababa ng konti pero nagre-recover. Tapos, yun, yung nabutas ng tuluyan dito. Saka pa lang siya downtrend sa 4 hours. Pullback sa 4 hours na medyo malalim. So, sa ngayon is yun lang muna. Titingnan natin dyan kung babasagin yan sa 4 hours. So, doon pa lang tayo para sa akin, doon pa lang ako magkaka-interest sa Bitcoin. Sa ngayon kasi is, muna, stay on the sideline. Hintayin mo natin kung babasagin niya yan, mauuntog siya dyan. Kung anong gagawin niya is magre-react lang ako kung anong trade ang gagawin ko. Pero sa ngayon, itong 4 hours na to, ang tinitignan ko talaga. Kung magbabasag. So, yun lang guys, yung sa Bitcoin. Yung sa Solana naman, hindi, yung Ethereum. Ethereum muna. Tingnan natin. Mga lang muna, big caps lang muna tingnan natin. Sa Ethereum naman is, nauntog to eh. Untog sa major niya. Ang laking di ba? Ang laki ng range nito. Ito is sa weekly chart is nauntog siya. Klarong-klaro nauntog siya sa previous niya. Resistance. Pinaka previous all-time high niya is na-break pero hindi nag-sustain at bumaba ulit. So, untog. Ni-respect niya talaga yung previous resistance niya. Sa ngayon guys is pullback siya, and sana pullback lang kasi medyo matibay-tibay kasi itong resistance na to is hindi niya kinaya. Sana ay pullback lang, and kung pullback man yan, kahit yung trend line nito pataas is medyo alanganin. Ang layo ng pullback kung sakali. Pero kung itong horizontal na support yung i-respect niya, okay rin ito dito sa level na to, which is nandyan siya ngayon. So, magandang yan, magandang senyalis. Hindi niya pa nabubutas. Hindi pa siya nag-close below niyan. So, medyo pa, may laban pa yan. Pwede pa kasi pag hindi siya dyan nag-close tapos magsunda ng green candle, pwede kasing i-retest niya to tapos i-breakout niya. Kung yun ang gagawin niya, or kung babalikan niya to, pwedeng ganyan. Tapos balikan niya yan, tapos ganyan. So, yun. Yun yung sa weekly niya. Weekly chart is uptrend pa sa weekly. Sa daily is makikita natin to, sa daily nito is pullback na talaga. Ayan, bumutas tapos rumecover, tapos ngayon unlit ng candle. So, wala talaga. Wala munang trade. Para sa akin wala muna ako dyan. Hindi ako magte-trade dyan. Kasi dito halos nag-oversold pero hindi naman natuloy. So, parang magre-recover. Kaya lang yung candle kasi alanganin eh. Walang momentum yung candle eh. Hindi mo masabing bullish candle na to kasi wala pa siyang momentum eh. Ayan ang liliit ng candle. Sa 4 hours mas makikita siguro natin na mas ito kahit sa 4 hours talagang maliliit eh. So,
Dito guys, sa Ethereum, is ganun pa rin. Yung 4 hours ko, yun pa rin ang titignan ko. Kasi dito talaga ako magde-decide ng entry ko eh. Alanganin yung mga trend line eh. Tingnan mo naman to, ang lalayo. Yan yung pinaka trend line niya na medyo alanganin. Kaya kung maglalagay ka naman dito, halimbawa dito, yung trend line niya, alanganin pa rin, di ba? So, para sa akin is isa to sa pinakamahirap ano yun, kasi alanganin yung mga trend line niya. Hindi mo malaman eh. Kasi kung ito, malayo pa bago siya makabreak dyan. Kung i-break niya yan, tapos ganyan. Yan yung ano niya, bullish scenario. Yung bearish scenario niya naman is dito, tapos mauntog dyan. Ganyan. Yan yung bearish scenario niya. Kaya sa ngayon is wala muna talaga. Sideline lang muna. Stay on the sideline. Kasi wala pa namang ano eh. Walang setup eh. Saka yung RSI niya is wala pa, hindi pa nagre-recover. Below 50 pa. So, sa ngayon, yung momentum is nasa downside. Nasa bearish side pa. Sa 4 hours. So, wala mo ng trade ngayon. Or, kung i-retest niya to, trend line na to, confluence rin yan dito sa previous support niya. Tapos may bearish candle dyan. Baka i-short ko pa nga to eh. Kasi sa ngayon nasa short side yung yung momentum eh. Kaya wala muna dito. Pwera na lang kung may bearish candle dito, mauuntog siya dito. Itong area na to guys oh. Previous support niya yan eh. Ito. Yan. 4,079. Pag retest niya yan dyan, tapos bearish candle, pwede pang i-short. Pwede pang i-short yan. Kasi, untog rin siya sa trend line niya. Tapos yung, itong RSI niya nga is, wala, hindi nagre-recover. Kaya, mahirap pang pagkatiwalaan kung maglulong dito. So, yun yung Ethereum. Medyo medyo mahirap i-analysis, walang setup na maganda. Yung Solana, ito medyo madali-dali i-analysis to kasi may setup siya na medyo malapit-lapit na. So, itong Solana is nauntog rin. Yan, untog. Tapos, hindi niya inabot. Inabot niya pala ito kasi zone naman to. Untog rin siya. So, basically, sinupalpal dito sa area na yan. At pullback sa ngayon. Sa weekly chart, pullback. Yan, yung weekly niya is uptrend pa. Hindi pa nabubutas yung weekly. So, medyo malalim na yung binaba pero overall sa weekly is uptrend pa siya sa weekly. Sa daily natin tingnan, ayan, yung daily niya is alanganin din kasi yung bullish green candle na to dapat na-sustain niya yan. Na-break niya rin dapat yan. Kahit another green sana para masabi natin na bounce na siya. Kaya lang, wala red candle yung sumunod. So, sa ngayon is walang aasahan pa. Baka kasi i-retest niya to yung sa weekly trend line niya na to. Mas maganda kung i-retest niya na lang to para maganda yung dampot. Saka solid rin yung solid rin yung support dito ayan support yan sa 176 to 180. Yan, solid yung support niyan kung i-retest niya yan. Tapos ang maganda niyan is nasa trend line siya. Kumbaga confluence, horizontal support plus trend line support, malaki yung possibility na mag-bounce siya dyan. Yan yung sa daily niya. Pero sa 4 hours, ganun pa rin. Titingnan natin kung magbabasag ng trend line. Yun. Yung sa 4 hours is, ito, medyo maganda-ganda yung setup kaysa sa Ethereum.
Kasi ito may ano eh, medyo malapit-lapit sa katotohanan kung magbabasag siya o mauuntog, di ba? Ayan guys, medyo ano na. Itong candle na to sa 4 hours medyo maganda ginagawa eh. Tingnan natin kung magbabasag ba siya dyan or masusupalpal. Sa ngayon is nasa downtrend pa yung momentum sa 4 hours. So, yung RSI natin is below 50 pa rin. So, wala pa akong inaasahan dyan na hindi pa totally naka-recover. Nasa downside pa siya or bearish side. So, hintayin natin kung mauuntog or magbe-break. So, ang scenario naman ito kung magbe-break siya dyan, ganyan. Diba? Ganyan yung gagawin niya. Pero kung untog siya dyan, ganyan naman yan. Dito. Sa 176 yan. Yan yung area na yan. Diyan ako kung halimbawa mamimili. Tapos papalag siya dyan. Diyan ako bibili. Kung dito naman, mag-break naman, di okay lang din naman kasi break, retest, tapos buy pa rin. Basta yung RSI niya is bumutas ng 50 level. So, yun lang guys. Ito lang muna ang tatlo kasi ito lang yung medyo big caps na rin. So, hindi ganun kalala pag bumabagsak. Kumbaga, hindi masakit. So, yun guys. Salamat sa panonood at tingnan natin next week kung bubutas ba ito ngayong darating na week. Kung bubutas, di iti-trade ko yan. Kung hindi, di iti-trade ko pa rin pero sa magandang level ako dadampot. Yun lang guys. Salamat. Bye.